Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, February 5. So, ang topic po natin ngayon ay continuation po ng topic natin kahapon. And ang topic po natin for today's devotion is ano ang kahulugan ng ipinanganak sa Espiritu or born in the Spirit. So, ang ating scripture po for today is the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. So yung context daw po dito ay tinuloy na dito po ay makikita natin na natuloy po yung pakikipag-usap ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemus. And sinasabi po dito or yung concept daw po nito, context is yung born of the Spirit daw po is another term for regeneration that indicates the special role played by the Holy Spirit in imparting new spiritual life to us. Kasi ang ginawa po ditong analogy ng ni Pastor Russell is kapag may nakikita tayong nalulunod, diba? Yung kumakaway-kaway pa yung kamay. Pero tayo po as sinners is patay na po talaga tayo dahil sa kasalanan natin. Diba? Muli lang po tayong binuhay yung regeneration or born again dahil po sa ating Panginoong Jesucristo and sa Holy Spirit dahil kinagabayan po tayo and of course na-redeem po tayo through the salvation gift of salvation ng ating Panginoong Jesucristo. So, teachings po natin is regeneration saves us when we were dead. Diba? Kaya nga parang explanation ni Pastor Russell, hindi po tayo nalulunod lang sa kasalanan, patay na po tayo sa kasalanan. Diba? And kasi for the wages of sin is death, and of course pag nagkakasala tayo, ang kahatulan po yun is kamatayan. And of course na-regenerate po tayo dahil sa tulong ng ating Panginoon sa gift na binigay niya sa atin. Regeneration is the impartation of the life of Christ. Kasi ito yung parang naging testimony natin sa lahat ng tao na kumikilos ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. So, regeneration is purely God's work. Hindi po tayo yung dahilan kung bakit tayo ay karoon ng regeneration na naging born again, kundi ito po ay dahil sa work ng ating Panginoon na pinipili niya po tayo upang maglingkod sa Kanya and mas mapalalim po yung relationship natin sa Kanya. Application, die to self daily. And second application is internalize the life of Christ within you. So, ibig sabihin daw po nito ay lagi po natin tatandaan kung paano ba tumatakbo or paano po ba kumikilos ang ating Panginoon sa ating mga sarili in order for us to know God more and to deepen our relationship with Him. So start to speak and act like Jesus. Of course, pag tayo po ay tinanggap na po ang ating Panginoon na Jesucristo na as our Lord and Savior is of course, magiging effect po yun is magiging katulad na po niya tayo ay magiging katulad na tama yung first po na magiging katulad niya po tayo na gagayahin po natin siya every teaching, diba? Lahat ng binanggit po niya is gagayahin po natin dahil siya po ang ating tagapagligtas and siya po dapat ay yung ating tinitingala, wala nang iba pa. So, ayun lang po, ako si Godfrey Quizon. I hope na maraming natutunan sa ating devotion for today, February 5. Ayun lang po, maraming salamat. Ayun na po, and God bless.